sir. I am John Rosales, student of 4th year Isaac Newton, Alabang National High School. My companions here are Christine Mayuga, Jerwin Mungloy, Ricky Rose Araneta, and Flora May Godaliver. We are so grateful that you give us time for this face-to-face interview, sir, as a part of our communicative competence training. So, sir, shall we now start our interview? Okay, our first question. News okay ka? Sir, Pwede nyo ba na-edit ang video? Diba? Sir, News okay ka? Sige, okay na. Ay, ano ba? May okay ka gerdo. So, sir, our first question. What is your reason why you choose to be a program director? Okay, actually, ang akong designation, wala na akong ipangayo. Wala ko na akong i-applyan. So, I applied as first, January 24, 2000. I applied in Pomo Radio, Philippines. January 24, 2000. Okay. About 3 months ago, I transferred to RMN, Radio Mineral Network. That was connected Radio Ago. Okay, up to 2006. 2006 up to 2010. I was employed by Dolphil. Okay, Dolphil is in Pulmulo. 2010 to 2012, I employed in Brigada Music FM. So 2012, after today, that was October 19, up to today, I was employed here in 94.9 Music FM. Okay, ang question mo, ano mo niyang ipili? Una-una, actually, wala na ako ni siya i-applyan nga as program director. Siguro tungkol sa kadungay na ako sa trabaho. Ang akong i-applyan dito as reporter. I was first employed as DJ Star FM 1000 in Bumbo Radio. After a month, nahimo ko reporter sa Bumbo Radio. So after 3 months, nagpalit ko lain na trabaho. Sir, is this your first choice or your desired profession when you were young? Actually, dili. Ang gusto na ako, may mong pulis, may mong sundalo, may mong abogado. Sir, are you enjoying your job today? Of course, I am. Sir, being an observer, what can you say about the things that is happening in our society right now? Okay, in general, ang problema nato dito sa Pilipinas, ang poverty, by year nagataas. Okay, because of lack of the support from the government. Many programs pero dili may impose because of so many things and dagang kay mga red tape sa government. So, wala isa sa mga problema. Sir, do you have any suggestion to elevate the status of our society? Sir, or in what ways? Okay, siguro sa akong profession, because I am broadcaster. Pero pwede na may pamot sa mga tao, na ako gusto ipamot. Okay, regarding public service, kung saan righteous sila magbuhaton sa gobyerno. Okay, ang problema na to karon, ang poverty level na to nagataas. Bisag unsaon na to, bisag unsaon tabon sa mga surveys, bisag unsaon og kaning trabaho sa gobyerno. Still, dagang mga tao nga nagatawag nato nga pobre, gumikan kay gikan propaganda nga pobre na sila. So gisa pa tong pobre, mo puti dagang anak, still, gisa yung dagan ang dato ang pobre. Diba? So nag-evolve pero pobre. So that's why bisag unsaon na to, kanya ang pinaka-worst pag sa tanan, katong mga pobre, mao patoy pagabot sa panahon, mao to mamahimo na to mga biglas. Mao na pinaka-worst. Right now you are a program director, how could you help to improve our society? Okay, siguro based sa akong trabaho. Kaya based sa akong trabaho, when it comes to sa public service, siguro dili may layo sa mga elected officials na pinagina sa gobyerno. Okay, one thing, doon na yung report nga naitabo dito which is kailangan ang help sa government. But then, although kabalo sila ang trabaho, pero nagpapagtabungo lamang sila, kung wala ta kabalo. Sa ingunahan nga trabaho, kami ang tigpukaw. Okay, kami ang tig-awake sa mga nagatulog na nasa gobyerno. Kami ang tig-panalipod sa human rights sa mga tao. Kinahanglan namo nga ang tanang dapat trabaho sa gobyerno, ihatag nila para sa mga tao. Sir, how would you help to protect the rights of every Filipino, especially the young netizens? Okay, sa karon dagang mga young ones na to ang na-involve sa mga criminal activities.
street crimes, petty crimes, daghan kayo. Maybe number one, kung sa akong trabaho, I've done a lot. Kasi kung doon ay mga inunana ng mga balita, akong first nga ginakuan yun ang atong mga ginikanan. Kasi ang tanang balaod sa kalibutan mag-start sa family. Kung ikaw, pamilya nga wala, kay balaod sa imong pamilya, kung saan pagtuo sa mga anak. Okay, sa unang panahon, sigahan lang kang mata sa mga anak doon ay bisita, manago na ka, hindi ka pwede mo apel dito sa ila. Kung na mga tibuang nag-istorya, doon mga old ones nga, ka-istorya ng imong parents, hindi ka pwede mo apel, hindi ka pwede mo resolve, not unless tawagon ka. Okay, karon lain na. Okay, mas mag-una pag-istorya ang mga young ones sa mga may edad. Meron niya usahay, mura sila pa ang sila pa mas kuyaw sa mga. So, gumikan usap to sa family. Maybe, tungod kay sa kabisi sa tao, daghan na sa ginahimo, di na sa makatutok sa ilang problema personal sa family. So, ang mga young ones, mga like you, hapit naman mo graduate, isa masulti pa nato yung hindi nato understand kung sino kita mo. Pero still, kinahanglan nato guidance, ikan sa mas tiguan na to. That's why bitaw nga nung maginatawag nga elderly, nga nung ginarespeto nato ang mga tiguangan. Tungod kabalota, bisag dili sila yung unana ka professional, bisag dili sila yung unana ka nato, kabalota nga mas dagan sila kabala nato. Sir, what can you say about the way how the government do its job or in their task? Okay, different. Kasi when you said government, very broad, daghan. Okay, ang matang opisina pag doon na pag-agency. Gawasan na doon na pa yung mga department heads plus subordinates. Now, kung ako ang nasa gobyerno, lisod man siya istorya pero dili pwedeng may tabo kasi kung ang imong ginapangutana dapat i-address mo na sa presidente sa nasun because he is the, di ba, siya ang pinakataas nga leader sa atong nation. Now, kinahanglan first yun sa iya mag-start ang tanan. Kasi karon kita, bisag kamo sa inyong hingkod nga Panginoon, kabalo na magagang problema. Sa una, ibalik nato diri sa atong locality. During the time na wala pa media diri sa inyong lugar, siguro mga alas 10, alas 9 sa gabi, marutok mo sa police station. Masok ang police, matod pa nila. Ingon nila, umban lang balik pa blatter kay tulog lang police. Okay. Magpa-responde ka sa police, dili pwede mag-responde tungod kay walay krudo ang atong sakyanan. Gamit ka sa basic services. When you said basic services, education, health, syempre, apil na siya sa mga basic services nato. Now, ato kasaw na sa health center daw, mandita pa ang kaning naga-attend dito sa imo kung sa bato sila. I don't know they are medical professionals. Maybe, siguro, gimutalon nila para kung tawag ng department. Now, tungod sa atong trabaho, gipukaw nato sila. Nga dili ingunahan ang gobyerno. Ang gobyerno pag dunay nahitabo, unang-una nga magresponde ang gobyerno. Now, unsa nga matang sa government? Kung dahil naisunod, dapat daanayon tayo Bureau of Fire. In less than 10 minutes dapat naamo sa kadung sa tong area. Okay, kung dunay nahitabo na dunggaban, dunay nahitabo na gaway-away, since nga gikan pagtawag nimo dapat 5 to 10 minutes na ang police. So that's very basic. Now, kung when it comes dunay calamity, kinsay dapat na area? So, dapat dunay response, immediate response sa atong government para ma-feel sa mga tao nga mo niya ang gobyerno. Okay, sa health nato, dunay sakit. Okay, during last 4 months ago, nag-declare kita ang dunay outbreak na itabo sa itong measles outbreak. Now, gumikan niya ito na yung mga 200 plus nga mga bata, gikan 2 months old, hantod na 40 years old na tao na igo sa tigdas ng measles, tigdas ang Bisaya pa. Now, gumikan na ito ang national government during the time nga nagtaas ang measles, ang national government nag-procure, nagpalit ng mga tambal nga para makuna against sa anang sakit. Now, ang problema karon kung wala tayong mga health officials nga makasarang or kaning igo nga numero sa mga medical professionals na diri sa atong lungsod, do you think mahatag nimo ang pagbakuna sa mga bata pa lang? Okay. Just remember guys, 200 kapin ang biktima, 3 ang namatay. Where is the government? Asang gobyerno? Remember, labaw sa tanan, bisag unsaon pa nimo, pinakalabaw sa mas lakas gobyerno ang kinabuhi sa tao. Sir, how did you possess the strength to make reforms for the government? Okay, number 1, pagbalik, kailangan mali. Diba? Pag mali siya, bisag unsaon pa niya pagkuhan because kay mali siya, dawatan na lang mali ka. Then do not do it again. That's reform.
Aren't you afraid fighting some corrupt people in the government, sir? No, I'm not. Kasi before na ako di gisulod na trabaho na ako, kabalo ko pasok ko doon. I have 12 cases na, or libel cases. Pero until now, nakakaluyan sa Ginoo, gayatag ko niyang kaala. Wala yun ko nakatry na napriso at gumitan sa kaso. Wala ko siya na-prosper. Tama na sa prosecutor. Ang akong ipasalamatan ng sutanan kay daghang mga tao nga available during the times nga kinahanglan ako ng advisors. Dili man na ingon ako. Kasi kung doon ay mga kapinagyod official, when you said corrupt na ngawat, meaning na sila kwarta. Meaning isog sila. Kasi kung hindi sila matapang, dili sila ng kwarta, dili sa kurakot, dili sila magrakot, mahadlok man sila. Sa ato pa, kani fairness sila, dili din sila mahadlok. Pero isa lang akong ginapasalamatan sa basta kanunay ka mga apo sa Ginoo, dunay mga tao nga ipadala sa imo ang tamang nimo. Kung saan gumanong sa imo problema. Din that. For those corrupt people, sir, can you give brief but sweet message to them? Isa lang, undangan niyo ikabuha. So last question, sir. For you, sir, do you have plans to enter the world of politics? Okay. Actually, I'm from Jensen. I was born 1981, June 26, 1981. I am 33 years old right now. Okay, sa akong profession, I'm 14 years akong profession. Okay, even sa among school lang, wala ganit ko nidagan. Sa among puro, sigurado ko nidagan ko. Muda o boy ko, hindi ko muda o sigurado kilala ko sa mga tao. Dari pa ka, only nga akong tingog ang kaila sa mga tao. Wala sila kabalukin sa akong because wala sila kabalukin sa ginikanan ako. Wala sila kabalo sa akong pagkatao. Ang ilan na balaan lang tungod sa akong tingog. Gumikan sa akong trabaho. Okay, when you said kung mag-enter sa politics, wala na ito ginaklos ang possibilities. Pero ang masunting na ako, dili na ako gusto musunod. Lumikan kayo. Tanang mga butang na dili na ako pwede mabuhat. Pag na ako sa politics, mabuhat na ako ito. Mas dagan kong mabuhat o makatabang sa taon na ako sa trabaho. We are the same, di ba? We are the same because I am also a public servant. Dili man ako ginaservisyo ng mga dato. Di man ako ginaservisyo ng pipila. Ginaservisyo lang ako talaga. So thank you for your time. For whatever. O ayaw sa sa idugang pa ka mo, question nyo. Idugang ninyo. Okay lang. Ano, sir? Unsa pa? Ha? Ano sa inyong mind? Okay lang. Politics, unsa pa. Pero mga personal na ako. Ako open ko sa public, even sa akong mga friends. Bisan friend ako, pagka magkamali-kamali. Muna nga, ang ingon ako sa ila, ang sala lang na matulog yung mga niyang trabaho. Diba? Dili man ko makaabot na rin kung dili kumita sa akong trabaho. Dili na ako ma-meet si Mr. So-and-so, dili na ako ni trabaho. Na kung doon ay balita na amin dito, kung doon ay gimong kanuloy, sawin ninyo na amin dito. Thank you for your time, sir. Okay, wala yan ang record kasi doon naman kawantaan.